Ama namin, maraming salamat sa inyong habag at biyaya na kami po ay nagpapatuloy sa aming pong pananambahan. Salamat, sinasamba namin ang inyong kabanalan. Salamat na kami ay binigyang daan muli ngayong umaga ang aming mga kaluluwa upang masamba namin ang Diyos. Salamat sa dugo ng Panginoong Kristo na patuloy na lumilinis sa aming mga kasalanan at binibigyan ng malayang daan ng pagsamba sa inyo ngayong umaga mula sa aming mga puso. Itinudulog po, Panginoon, ang mga nalalabing oras ng pagtitipon. Maibigay namin sama-sama ang kaluwalhatian sa inyo sa pakikinig ng salita. Maraming salamat po. Patuloy kayong kumilos na malaya sa aming mga puso. In Jesus' name, Amen. Makakaupo na po. Para po sa susi ng tagumpay, isa po sa mga lectures ko po noon, pangunahing prinsipyo para maranasan mo ang tinatawag na tagumpay sa buhay ay dapat ay naunawaan mo yung sino ka ba? Meron ka bang malinaw na pagkakilala sa sarili mo? Diyan po nagsisimula ang lahat. At magiging malinaw lamang ang iyong pagkakilala sa sarili mo kapag naintindihan mo ano ba talaga ang pinagmulan mo. That is the question of origin. Saan ka ba nagmula? Tayo ba ay nagmula lamang kung sa Biblia ang pag-uusapan, nagmula sa lupa, magbabalik sa lupa. Kung sa mundo naman, ang pag-uusapan, may paniniwalang tayo ay galing sa amoeba, nag-evolve, naging hayop, naging unggoy, naging tayo, at tayo ang pinakamataas na uri ng hayop sa balat ng lupa. Kahit ano palang ginanda natin, hayop lang din pala naman tayo, parang nasaan kaya yung tagumpay doon? Okay, balikan po natin ang tanong, saan po ba tayo nagmula? Dapat po ma-identify natin ang ating identity kasi napakalaki po ng kinalaman niya sa ating preaching. Okay? So sa Biblia, meron po itong question na parang doon po natin kukunin saan tayo nagmula. Dalawang verses po. Ang sabi po sa Revelation 17:8, ang ating pong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago pa man lalangin ang sanglibutan. So, ang sabi dito, ang hayop o beast na nakita, thou sowest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit and go, is pertaining to Satan. And they that dwell on the earth shall wonder, and whose names were not written in the book of life from the foundation of the world. Okay? When they behold the beast that was and is and yet it is. So, ibig sabihin nun, may mga tao na nakasulat sa aklat ng buhay ang pangalan. Wala pa man ang sanglibutan. So, Ephesians 1:4, tingnan po natin. Ephesians 1:4. So, that is just black and white. Ano? Ang sabi dito, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love.
So meron po nakalagay dito na pinili, wala pa man ang sanglibutan. Sino po yung pinili na wala pa man ang sanglibutan? Yung po yung nakasulat sa aklat ng buhay, wala pa man ang sanglibutan. So meron pong mga pinili na isinulat na ang pangalan nila, wala pa man ang sanglibutan. Sino po yung mga taong yun? Palagay nyo. Yung hindi sasamba sa beast sa Revelation. Nasisigurado mo ba na kasama ka doon? Sa mga piniling yon. So ngayon, kung ikaw ay likha ng Diyos at pinili ka niya, wala pang ng sanglibutan, naniniwala ka ba na nag-i-exist ka na? Wala pa man ng sanglibutan. Ang tawag po doon, existing in the unconscious world of eternity. Kasi wala ka pang memory eh. So saan ka pala galing? The question of origin, saan ka galing? Anong pinagmulan mo? Sa eternity, saan? Alam mo saan tayo galing? Okay, tingnan po natin yung kanang binabanggit kanina, Isaiah 6:8. Isaiah 6:8. Isaiah 6:1. Sige po. Hindi na ba? In the year that the King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and His train filled the temple. Nakita ko ang Panginoon sitting upon a throne, high and lifted up, and His train filled the temple. So nakita po natin ang Panginoon, nandun po siya sa kanyang throne. So mahalaga po itong verse na to, na nakita ni Isaiah that God is seated on the throne. Sa vision po yan nakita. Nais ko sabihin sa inyo, diyan po tayo galing. Galing tayo sa throne. Galing tayo sa nakaupo sa throne. Nilikha niya tayo galing sa Kanya. Ang tawag po kay Jesus Christ is the only begotten Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Saan po galing si Jesus kung titingnan natin? Wala ko siyang pinagmulan. Pero ang sabi ng Bible, kaya siya walang pinagmulan kasi siya po ay galing sa walang pinagmulan. Sino bang walang pinagmulan? Ang Diyos. Kaya ang tawag po sa Diyos at ang Ama ay eternal relationship, eternal sonship. Ang Diyos walang pinagmulan, galing si Jesus Christ sa walang pinagmulan. Lagay sa utak niyo, at tayo din ay walang pinagmulan dahil Diyos ang ating pinagmulan. Nakuha niyo po. Saan tayo nagsimula? Sa Diyos. May pinagmulan ng Diyos? Wala. Pero galing tayo mismo sa Kanya. Naiiba po tayo. Tayo po ay chief of. Chief of? Piningas. Piningas tayo sa Diyos. Galing tayo mismo sa Kanya. Okay? Isinilang sa lupa, galing sa eternity. Hindi po tayo nagsimula sa lupa. Bagamat amoy lupa, to, hindi ka galing sa lupa. Napunta tayo ng lupa, nagkasala, kaya nagkaroon ng redemption. The word redemption, ang ibig sabihin noon ay pagtubos. Pag pupunta ka sa sanglaan, may tutubusin ka. Anong tutubusin mo? Yung iyo isinangla. Alam mo naman tubusin mo lahat, di naman sa iyo yun. Ang tutubusin mo lang ay ang iyo. Kaya nung dumating si Kristo at naging manunubos, niredeem niya tayo at ang kanyang niredeem ay yung kanya na before. Hindi na, nakakasagot.
Wala pa man ang sanglibutan, kanya ka na, napunta ka sa mundo, napasangla ka kay Satanas, dumating siya, tinubos ka niya ng kanyang dugo. Yun ang tinatawag na currency sa eternity. Para matubos ka niya, kinakailangan niyang ibuhos ang kanyang dugo. At matapos ka niyang i-redeem, tinubos ka niya, ibinalik ka niya saan? Sa throne! Ephesians 2:6 and 9. Ephesians 2:6. Seated on the throne. That is what we call full restoration. Kung may magtatayo ng another church, ang tawag po ay the Restoration Church. Meron na po ba? Sa Singapore, uso-uso po yung New Creation Church. Kay Prince, Joseph Prince. Sa Amerika ay Elevation Church kay Stephen Furtick. Meron pong Revelation Church. Meron pang isa. Elevation Church, meron. Revelation, meron din. No? Kung ako po magtatayo ng church ulit, Restoration Church na nakikita natin. I'm so much absorbed of the restoration. Matapos kang i-redeem, hindi ka lamang i-redeem. Dapat mo malaman, Tikoy, na ikaw ay restored. Binalik sa dati. Saan ka ba dati galing? Galing ka saan? Sa throne. And then Ephesians 2:6, binalik ka saan? Sa throne. Kasi doon ka galing. Yung po lamang katotohanan yun, mind-boggling na. Brother Dennis, nakikinig ka po ba yun? Brother Leo, galing ka sa trono, ngayon binalik ka sa trono. Binalik ka sa dati mong posisyon. Bagaman tayo na dito sa lupa, but we are positionally seated on the throne in Christ, in the heavenly. Gets? Binalik niya ang position of dominion. Binalik niya ang position of authority and power. Number 1, over sin. Binanggit po last time. For sin shall have no more dominion because you are now restored to your position of power over sin. Okay? Restored our power and position over Satan. Dati siya nating master, dati siyang ruler natin, ngayon baliktad. Siya ngayon ang sumusunod sa atin. Siguro naman, enough na yung nagkaroon tayo ng demonstration dito at mamaya maintindihan natin kung bakit minsan hindi tayo sinusunod ni Satanas kapag mayroong demon possessed. Yan po yung aking punto ngayong umaga. Bakit hindi tayo kinatatakutan ni Satanas minsan? Bakit ang demonyo para nandyan, laging aali-aligid? Kaya-kaya tayong gambalain. Di ba? So mamaya, di ba? Pupunta tayo sa last point ko last time. Okay. Sample, si Narisa lang. May kumatok sa bahay mo, nag-iisa ka. Yung ano kung inaalihan naman sa mga espiritu, ang gagawin mo. Ha? Si Narisa, nung tinatanong ko, ikaw makakaya mo. Si Narisa, ano gagawin mo, Narisa? Tapos, andito yung ano ko, hinahabol ako, tapos lumalawit yung dilag, anong kahaba ako, tapos lumulutang sa iyan, ang gagawin mo? Gugupitin daw. Sabi ni Salit, gugupitin daw. Mukhang nakaka-recover na to, no? Amen, praise God. So nakita niyo, di ba? Malalaman natin mamaya, bakit para meron kong pagkakalinlangan. Malalaman natin mamaya yan. Kasi we are 100% restored to the throne. To rule with power and authority. Okay? And dahil tayo ay na-restore niya, ang power over sin, over Satan, over the system of the world, kaya righteousness is restored. The personality of God is restored. 4 na letter P po yan magkakasama. Number 1, we are restored into our position on the throne, seated with Christ. Pangalawa, ang personality ni God ay restored. Naging banal tayo. Binalik niya sa atin ang ating kabanalan. Yan po yung nawala sa paraiso.
And then pangatlo, binalik niya po ang prosperity. Dominion over the world. We have the right to have the fruits of the world, the fowls of the air, the fish of the sea, and everything that creepeth on earth for our meat. Okay. So the whole world is our provision. The whole world is ours and our provision. Mahalaga po yung apat na bagay. Ano po yung pang-apat? Ha? Ikaw ba, Alex, ang sumasagot? Mukhang first honor ka dito. Dapat magkakasama kasi yung tatlong yun para sa purpose yun eh. Ngayon, kapag hindi ka nagso-soul win, hindi ka involved sa gawain ng Panginoon, so anong saysay ng kabanalan mo? Anong saysay ng power and authority mo? So mag-activate lahat na ito kapag pinamumuhay mo yung purpose mo. Because God gave you dominion, God brought back the prosperity, God brought back your holiness for the purpose of serving Him. Because in serving Him, Satan is there, so much blocking, so much problems. And then since you are restored to your position, since prosperity is restored, we can move on and we can go on in the service of the Lord. Okay, yun? So ngayon, gusto ko pong mag-dwell po doon sa idea ng restraint last time. Bakit ba hindi natin nararanasan ang apat na bagay na ito? Another factor, so binanggit ko po last time yung issue ng unbelief. Di ba? So titignan po natin ang issue ng unbelief. Sa Mark chapter 9, verse 17, dito po tayo mag-dwell for the remaining passage, for the remaining minutes. So Mark 17, and one of the multitude answered and said, Master, talking to Jesus, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit. Ano yung dumb spirit? Dumb. The dumb, they'll talk to me. Hindi nagsasalita. Ang deaf, bingi. Ang dumb, hindi nagsasalita. Dumb and deaf. Anyway. So merong dumb spirit yung anak niya nandyan. Okay, verse 18, ituloy po natin, magandang kwento to. At ang sabi doon, wheresoever he taketh him, itong demon possessed, he teareth him. Teareth him. Teareth naman. Yung mga kabisaya naman. He foameth and gnasheth with his teeth. Bind it away, and I spake to thy disciples that they should cast him out, and they could not. Ang sabi itong master, tinanong siya ng Panginoon dito eh, gano'n ba katagal na itong anak mo? Verse 19 yan. Sige. 18 ulit. Simula pa nung maliit, ganyan na siya. At pagkatapos lumapit siya sa kanyang mga disciples, pero hindi rin maka-cast out yung spirit, the dumb spirit. No? Verse 19. Hinarap niya ang kanyang mga alagad, at anong sabi niya sa kanyang mga alagad? Sabay-sabay nga. Oh! Faithless generation! How long shall I be with you? Para pagka, oh! Ano ba naman yan? Ang tagal nila akong kasama, bakit hanggang ngayon ganyan pa rin kayo? Wala kayong pananampalataya. Faithless! Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Okay, dalhin sa akin yan, dalhin sa akin yan. Verse 20. And they brought him unto him, and when he saw him, straightway the spirit tear him, and he fell at the ground and wallowed, foaming, bumubula po yung bibig. Verse 21. And he asked his father, hanggang kailan pa ba to? Sabi niya, simula ng bata pa yan. Grabe yung spirit, gustong-gusto yung batang tirahan, no? Simula bata pa, at ang tatay nito, marahil, ang dami ng pinuntang albularyo. No? Madami ng manggagamot na pinuntahan para mawala yung evil spirit. At nung mabalitaan niya ang mga alagad ay nandyan, at nasabi, itong pagkakataon na, andyan yung mga alagad!
dito, hindi nila mapalaya, sabi kanina, di ba? Then verse 22. And oft times it had cast him into the fire. Uy, puro sunog siguro itong bata. And into the waters. Uy, nagsiswimming. To destroy him. But if thou canst do anything, kung meron kang magagawa, please help us, sabi ng tatay. Verse 22. Jesus said unto him, take note if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Kung kaya mo lang manampalataya, lahat ng bagay posible kung sumasampalataya ka. Grabing statement to. Common pong statement yan. Kung anong pananampalataya mo, mangyayari sa'yo. Meron pong mga books, meron po akong book na tungkol sa law of success, na bawat page ng book, ganun kakapal, bawat page po may nakalagay, you can, if you believe, you can. You can, if you believe, you can. So the secret of doing is believing. You can, if you believe. Yun pa yung sabi dito. Ang sabi po ng tatay, verse 24, and straightway the father of the child cried out. Bigla siyang umiyak. At ang sinabi niya, I believe, Lord, I believe. Pero tulungan niyo po ako, meron pa rin akong unbelief. Kahit ako'y naniniwala, pero naglalaban ang puso ko, nag-aalinlangan ako, meron akong pagdududa pa rin. Tulungan mo ako. Help me, Lord. Inaamin niya, Lord, gusto kong maniwala. Lord, naniniwala ako, pero ewan ko bakit parang nahihirapan ako magtiwala. Sabi niya, verse 25, when Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, thou doubt and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him. In verse 26, and the spirit cried and rent him sore and came out of him. Siguro yung spirit sa loob talagang sumigaw yung spirit wala siyang magawa. Mamimiss na kasi yung tao, ang tagal niyang tinirahan. Parang sino sa inyo umuo pa na ng mga 20 taon sa tirahan niyo? Marisa, ilang taon ka na umuo pa sa tirahan mo? 20? Naku, mamimiss mo siguro yung bahay mo pag inalisan mo, no? Hindi ba? Itong spirit, mamimiss siya kasi umiiyak And the spirit cried and rent him sore and came out at umalis na, no? And he was one dead in so much that many said he's dead. Biglang bumagsak. In verse 27, and Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And then verse 28, and when he was coming to the house, the disciples asked him privately, Lord, Lord, bakit hindi namin na-cast out yung spirit? Ikaw, isang salita mo lang, shh, umalis na. Anong problema namin? Bakit hindi namin ma-cast out yung spirit? Anong issue dito? What is the issue? Faith issue, unbelief, di ba? Okay, sabi ng Panginoon sa verse 29, and he said unto them, this kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting. Alam niyo, nagtatanong po ako dito dalawang bagay. Bakit may issue ng unbelief ang mga disciples? I-review po sa Mark chapter 1, verse 34, tinan po niyo. Kasama niya dito mga disciples, ha? Sila Peter, sila John. Mark 1, 29, 34. Mark 1:34. Chapter 1 pa lang yan. And he healed many
pinagaling. Diverse diseases, cast out devils. Okay? Dahil kilala sila ng mga devils. Kilala ng mga devils si Jesus Christ. Hindi na natin titingnan, isa-isa ng chapter 1. Chapter 2, tandaan niyo yung merong binasag yung bubong? Si Christ nasa loob, binaba nila yung may sakit o palsy, pinagaling niya. Chapter 1, chapter 2, may pinagaling. Chapter 3, may pinagaling siya dyan. In-accuse siya ng breaking the Sabbath kasi Sabbath nagpagaling. Chapter 4 of Mark, alam niyo kung ano nangyari dyan? Pinahinto niya lang. Bagyo! Nagpahinto siya ng bagyo. Kaya ang sabi ng kanyang mga alagad, pati wind and waves, anong klaseng taong to? Pati bagyo sumusunod sa kanya. Chapter 5, nagpalayas ng espiritu sa gada ng demonya. Gano'ng karaming demonyo yung pinalayas ito? Ang tawag? Legion. Thousands of demons inside the body. Chapter 5. Chapter 6, may pinagaling din siya. Sa kanyang sariling bayan, dalawa nga lang halos. Kasi hindi naniniwala sa kanya eh. Di ba? Sa chapter 7, may himala din siyang ginawa dyan. Sa chapter 8, alam niyo sa chapter 8, anong himalang ginawa niya? Nagpakain siya ng 4,000 katao sa pamamagitan ng 7 tinapay at mga isda. Chapter 8, puro miracle at miracle na. Chapter 9, ang mga alagad na kasama ni Jesus, may issue ng unbelief despite the miracles na nakita nila. That's human. Ang laging problema ng humans, nakatingin sa future, nakakalimutan ang nakaraan. Parang walang ginawa si Jesus, parang hindi tumatagal kanilang pananampalataya. Sabi pa rin, grabe, from chapter 1 to chapter 8, nakita niyo mga himala akong ginawa. Ngayon, chapter 9 na tayo, ganyan pa rin kayo. Oh, huwag natin tuyain ang mga alagad. Kaya ba natin magpalayas ng espiritu ngayon pag may dumating ditong down and deaf spirit? Ang isang pangalawang nakakataka po dito, sabi ng Panginoon, ang ganitong klase ng kapangyarihan na magpalayas ng espiritu ay makakamtan niyo lamang through prayer and fasting. Pero sabi naman ni Jesus, hindi magpapasting yung mga alagad ko kasi andito pa ako eh. Magpapasting lamang sila pag wala na. Ano bang issue talaga dito? Bakit magpaprayer and fasting pala kami? Nandito ka naman ba? What's the issue here? You know what's the issue? How can we overcome unbelief? Kasi doon po sa ating pinag-aralan, unbelief ang problema, kaya hindi mo nararanasan ang katotohanan ng restoration natin. Yung pong identity natin, ang hirap baguhin. Yan po yung problema ng mga Israelita galing ng Egyptians, galing ng Egypt, for being slaves, for having been slaves, okay, for so many years. They stayed in Egypt for more than 400 years. But approximately, they became slaves only for more than 300 or around 300 years. Slaves mentality. Kaya nung dumating po sila sa Israelites, sa Mount Sinai, they want to go back. Yung kanilang slave mentality, ang hirap tanggalin. Yan po yung issue ng unbelief. So right now, we are dealing with the issue of unbelief. Right now. Okay? Ang unbelief ay ang mga doubts natin. Kahit naniniwala ka, totoo ba talaga? Naniniwala ka din, pero hindi mo maakap ng katotohanan ng isang bagay. Kaya hindi maging totoo sa'yo. Nagkakaroon ka ng double-mindedness. Kasi ang sabi ng Bible, a double-minded man is unstable. Kaya isa sa dahilan po natin last time, uncommitted ang tao kasi double-minded eh. Hindi siya firm sa kanyang mga paniniwala, ang dami niyang unbelief sa kanyang buhay. Bakit ako nagtatagal for 15 years? Ako po'y nagpapastor for so many years na, 15 years po ako nagsimula ng Life of Grace. Bakit nandito pa rin ako ngayon? Kasi naniniwala ako sa isang bagay. I have no unbelief. Number 1, na tinawag ako ng Diyos. Pangalawa, ang pinakamahalagang bagay sa mata ng Diyos, sa puso ng Diyos, ay ang maglingkod sa iglesia niya. Tayo. Kaya hindi ako kumukurap dyan sa bagay na yan.
Tikboy, alam kong lalaki ako, ikaw. Sabi sa Tikboy, Amen! Hindi ako nagtutuda dyan, ha? Mark, hindi ako nagtutuda dyan. Ewan ko ikaw. Okay, so, I want to attack the issue of unbelief kasi yun po yung dahilan. Ngayon, bakit po ba prayer and fasting ang recommendation ni Jesus Christ? Why? Sumasama sila kay Jesus Christ, hindi sila close. Alam ng diablo, kung close ka kay Jesus Christ, your power and the reality of power is parallel to your proximity with Jesus Christ. Kaya ang message ng church na ito is prayer and fasting and meditation. Your commitment is only up to the level of your meditation. The reality of Jesus and the power of Jesus is only limited and parallel to the degree of our proximity, how close we are with Jesus Christ. Kaya sabi ni Christ, hanggang kailan kayo magtitiisan, kasama niyo ako, hindi pa rin tayo close. Hindi sila close. Kahit anong himala ang ginawa ni Christ, hindi pa rin sila close. Bakit? Close-minded. Hanggang bandang dulo nga, nung inalis si Christ, nagtakbuhan ng mga apostol. Pati nga si Pedro siga-siga, tumakbo din. Hindi natin sila masisi, di ba? Sa atin marami din ganun minsan nawawala. Hindi fix, hindi consistent. Hello? Are you close with Jesus Christ? Alam ng diablo yun, kaya huwag kang lalapit sa demon-possessed. Kasi may unbelief ka eh. Hindi issue yung name of Jesus kasi wala namang demonyong hindi tatabla ng name of Jesus eh. Ang problema, yung tao nagsasalita. Close ka ba kay Jesus Christ? Pag may nakita ng diablo, may pag-aalilangan ka sa buhay mo, kunyari ka ba? Alam mo naman nag-aalilangan ka eh. Mamaya habulin ka dyan, bigla kang tumakbo eh. Kaya po na nagkaroon po tayo dito ng issue ng demon possession, wala po ako eh. Alam mo bakit? Baka ako tumakbo. Hindi, joke. Bakit nga wala ako ng time ngayon, no? So, yeah. Hello? So, kaya po ang recommendation ni Jesus Christ, yung ganitong klase, para matanggal ang unbelief, be close with me, meditate. Ganun po kahalaga ang meditation, mga kapatid. Nai-integrate po yung power ni Christ, nai-integrate yung name ni Christ sa atin. Okay? Through meditation. Meron pong isang nabanggit ako sa inyo before, balikan ko lang ulit ha. Pag meditation kasi, you keep on repeating what you believe. Doon po nai-integrate ng paulit-ulit. Okay. Permission na, alam niyo po ba si nanay ni Ella? Niligawan po ng tatay ni Ella yun for 12 years. Bakit inabot ng 12 years? At the first, hindi niya gusto ang tatay ni Ella. Pogi po ang tatay ni Ella, matangkad. Hindi niyo nakikita ang tatay ni Ella, ano? Titigan niyo po si Ella. Yan, titigan niyo. Tanggalin niyo ng buhok. Yung tatay niya, ganyan ang itsura niya. Matangkad. Bakit umabot ng 12 years? Sa kasasabi ng I love you, I love you, I love you for 12 years, nagpakasal po sila after 12 years, nakumbinsi ang nanay niya sa kasasabing I love you, 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 I love you. For 12 years, kaya niyo yun? Ha? Kaya mo maligaw ng 12 years? Ikaw, Dennis, kaya mo maligaw ng 12 years? Ha? Ako hindi ko kaya maligaw ng 12 years eh. Magtiis ng 12 years, kahit 20 years pa, kaya. O meron po isang CIA agent na nahuli po sa Russia at siya po ay kinulong sa isang selda. At sa kanyang selda nilalagyan, binibigyan ng pagkain, may CR, etc. Pero nandun po sa kanyang selda, ang tape recorder na nagkikwento sa kanyang araw-araw tungkol sa communism. That communism is good, communism ideology is great, it's powerful, communism is good, communism for 5 years. Itong democratic CIA naging agent ng KGB in the end. Hindi na siya naniniwala sa Diyos. Why? Dahil ang lagi mo nakikinig na
kanyang salita. Thou shalt meditate day and night. That is what God likes. You know why? That thou mayest observe to do. So that the Word of God will become real in your life, you should meditate day and night. The guarantee that you will continue to be committed is your meditation. Without meditation, there is no guarantee. Sisip lang ako dating sa dulo. Kala nyo gano'n lang yun? Wala naman nandito na gustong mawawala later on eh. Wala naman dito committed na later na nagbabalak umalis. Unti-unti ho yan. Pag hindi ka nag-quiet time. Alam ko na ang laban ng buhay eh. I may be a fool, but I don't like to be a fool of getting out of the quiet time. Because that is the only way I can be committed until I die. Kita ko na po ang takbo ng buhay. Bakit na tayo sumisemplan? Dati mahal ang Panginoon, mami, mahal ang mundo. Bakit? Walang quiet time eh. Pabayaan niyo yung quiet time niyo. Later on, iba ng takbo ng utak mo. Maniwala kayo sa akin. That's how it works. I know it. Kaya sabi ng Panginoon kanyang recommendation, by prayer and fasting. You are informed of the full restoration kung sino. Hindi yung magiging totoo sa inyo yun. Masarap ng pakinggan. Pero hindi yung marirealize yung position mo. Yung personality ni Christ at yung prosperity ni Christ. Pag hindi mo siya meditate. Kaya ang subject na meditation ko po nowadays is, I am being seated on the throne in Christ. And what does it mean for me? Dominion is back to me. I am restored to my power and authority, 100% full restoration. I want it to be integrated in my being. So that when I just say to the demon, sisita ko pa lang, aalis na. At meron pong pastor, pupunta pa lang sa bahay na may demon possessed, aakit pa lang sa hagdanan, lumalayas na yung demonyo. Malibot. Pero kung pupunta ka sa bahay ng demon possessed, at wala kang quiet time, nakangiti pa sa'yo, welcome, pastor. Ika, laro tayo. Ang gagawin mo dito? Pareho lang tayo eh. Welcome ka. Pero, di ba? Alam niyo po, again mga kapatid, the forte of the messages that I have is quiet time. Because I know it's what always we need. It's always what we need. Soaking and soaking. Kung saan ka nakababad, yun ang kulay mo. Kung anong lagi mong naririnig, yun ka. Yun ang tatanggapin ng kaluluwa mo. Alam niyo po ba, hindi po lamang minsang nilapitan ng serpent si Eva. Araw-araw po yun. Mayat na kinakausap po yun. Pag wala po si Adan, ando na po yun sa tabi. Kinakausap po yun. Okay? Hanggang na-convince siya, o tingnan mo, titigan mo yung putas. Ang ganda ng putas, o titigan mo yan. Grabe, pag next, alam na alam ni Satan ng strategy. Kung saan gagamitin, anong gagamitin niya sa'yo para ka mawala sa gawain ng Panginoon. Amen? I would like to go back to the issue of faith. No? Kasi yun yung issue sa ating passage. Eh. For the remaining 5 minutes of my talk. Ano ba yung 4 na V? Natutuwa ako si Joanne, na master niya yung 4 na V. Ano? Nakuha niya yung outline ko last time. Redemption, restoration, and restraint. Pinoint out ko po yung faith is visualization, the 4 elements of faith. Pag naniniwala ka, may nakikita ka. Okay? Ngayon, kung naniniwala ka sa restoration mo, dapat nakikita mo yung restoration mo. Nakikita mo sarili mong banal ka. Nakikita mo ang sarili mo na ikaw ay isang mababang tao, nagpapakumbaba ka. Nakita mo sarili mo na labing ka na tao. Nakita mo yung sarili mo na disiplinado kang tao. Sa lahat ng aspeto. Ang pinakamahirap disiplinahin, hindi po yung oras eh. Nadadating tayo ng tamang oras, magsisimula ng tamang oras. Ang hirap pa yung gawin yan. Pero ang pinakamahirap ang issue ng pagkain. Ang hirap disiplinahin yan kasi lagi gusto natin masarap kumain.
Di ba? Hinahanap natin ng masarap kainin kahit bawal, kahit ayaw ng Diyos mong kainin, kakainin mo pa rin. Ang hirap, no? Pero pag nag-meditate po kayo tungkol dyan, yung mga pagkain na meditate yung ayaw ni Lord, hindi nyo na po yun gugustuhin kasi dito nagsisimula. Nabibisualize nyo ang sarili nyo. Pag may lumapit na chichirya, ayaw ko niyan. Di ba? Pag nakakita kayo ng humbang, sarap ng baboy, wala sa kasi po yan, hindi yan masarap kainin. Di ba? Kahit ang bango pa yan, wala. Dito po yung nagsisimula, nakikita niyo yung sarili mo. Di ba? Si Tikboy, nakikita niya kapag may sakay ng chick sa likod, kahit anong ganda niyan, ayaw ni Lord kung tititigan yan. Susulap-sulapan ko na lang yan. Hindi ko tititigan yan. Kasi nandito na sa utak mo, meditation mo, banal ka eh. Pag sinabing banal ka, hindi ka nakafocus sa word na H-O-L-Y. Nakafocus ka sa mga sins na ayaw ni Lord. Kaya pagdating sa temptation, nakaprepare ka na. Di ba? Kahit habulin ka pa ng, alam mo na kung anong tukso dyan, wala sa utak ko na yan eh, lason yan eh. Yan ang pag-iisip mo. You see yourself as holy, you see yourself drawing away, getting out, running away from sin. Yun po yung banal eh. Abstaining from all appearance of evil. Yun ang picture ng utak natin. Ngayon, pag sinabi natin, prosperity ka, nakikita mong sarili mo, lahat ng pangangailangan mo, binibigay ng Lord kasi prosperous kayo, that's prosperity. Pag sinabi mong power ka, authority ka, di ba? You have power over sin, over Satan. Kasi nakita mong sarili mo na powerful ka. At ang demonyo, naglalakad ka pa lang, alam niya na kung sino kakita niya. Kasi meditated mo na yan eh. One of the most topics that I love so much to talk about is the issue of faith. Why? I would like to close in this. Why? Dahil ang buhay mo at ang pananampalataya mo ay iisa. Kung ano yung buhay mo ngayon is a determining factor of the kind of faith you have. So, hindi ako papayag na ang buhay ko kulela. Hindi ako papayag na ang buhay ko ganito na lang. Mananampalataya ako, pagbubutihin ko, susuko ako sa Diyos upang makamdan ko ang buhay, the glorious life in all aspects. Dahil yung kalooban ng Panginoon, He gave us His glory. Binalik tayo sa throne. Binalik niya ang kanyang buhay sa atin. We have the life of Christ. Not only holiness, but prosperity and power. We're the most powerful people on the planet Earth walking alive right now. Dapat natin ilagay sa utak natin yan. O niyo po? So yun po yung ibig sabihin po ng inatake ko po ang unbelief. Kasi pag nagkaroon ka ng unbelief, babalik mo yung unworthiness. I don't deserve. Okay? I'm tempted of going to my next passage to be tackled. It will be next time. So my time is up. At let's get rid of unbelief. At ang sabi ng Panginoon, by prayer and fasting, yung lagi ka na ma-expose at nakatutok sa Diyos at dinideclare mo, nakikita mo, binivisualize mo, nararamdaman mo kung sino ka. Doon ko po nakita po na napakahalaga yung sinabi ng Panginoon, the effectual fervent prayer of the righteous. Ang kanya pong tinutukoy doon si Elijah. Kung yung babalikan po si Elijah, hindi po siya nanalangin. Nag-declare po siya, prayer is declaration. You declare according to what you know, according to what you believe. Kaya hindi umulan ng 3 years. Okay? Dineclare niya po yun because of faith. Yung iyong pinaniniwalaan, nakikita mo, nararamdaman mo, nagbabibrate sa puso mo yun, fervent ka. Amen. Kaya kahit po mga simple prayer lang, nilalagay ko yung puso ko doon. Kasi ang prayer na sa bibig lang, wala po yun. God is seeing your heart, not your lips. So naman po mga kapatid, ulitin ko po itong isang panawagan para po maging totoo ang lahat ng pinag-uusapan natin. Please, pagyamanin niyo po ang inyong relasyon sa Diyos natin. Magka-quiet time po tayo. Yung inyong naririnig ngayon, babalik-balikan natin. Hindi nyo naman matatandaan pag hindi nyo babalikan eh. Yung mga talata ngayon, ang dami nyo narinig. Pero pag tinanong, hindi nyo naiintindihan bakit. Natutuwa ako pag binigit ko yung talata, alam nyo eh. Romans 8:28, napakahalaga po niya. No? Sino magkukot Romans 8:28? O, nakot nilang dalawa. Di ba? Okay, 2 Corinthians 5:17 mo eh. O, hindi niya mag-o. 2 Corinthians 5:17, Leo. O, di ba na? O, tanda mo na ngayon yan. Next time, tatanong kita, dapat pagbalik mo sa atin. Alam mo na yan.
Joshua Neka. Dapat tanda mo na yun sa sunod. Ha? Tayo natin ito ngayon. Ang akin pong binigyan ng diin, yung restraint, na kaya po hindi nagiging totoo ang katotohanan ng Diyos sa atin because of the issue of unbelief. Ang recommendation po ng Panginoon, be close with me. Be one with me. Ang isa pong subject ng meditation ko, ako at ang Diyos ay iisa. Gusto ng Diyos, ako ay maging siya dito sa lupa. Gusto ng Diyos, ang buhay ko'y buhay niya. And it needs integration through quiet time. Doon po nangyayari yan. Pag hindi po magiging quiet time, hindi po magiging iisa tayo ng Diyos. Malayo. Kaya ang dating natin, hungkag. Kasi walang proximity kay Jesus Christ. Amen? Mahal na Panginoon, maraming salamat. Aming napagtunan ng pansin. Ang problema ng mga alagad, bakit hindi nagiging totoo ang pagdaloy ng kapangyarihan sa buhay nila? Bakit hindi nila makast out ang demons? Bakit meron mga taong tinatawanan ng demonyo sa halip na katakutan? Lord, alam namin na mga demonyo at ang mismong si Satanas ay nasa ilalim lamang ng aming mga talampakan pagdating sa kapangyarihan. Sabi ng Biblia, we are, even the least of the kingdom is greater even than John the Baptist. Panginoon, maraming salamat po. Patawarin kami sa aming mga unbeliefs. Patawarin kami sa pag-i-ignore ng quiet time at importansya ng quiet time. Dito po namin marirealize ang katotohanan kung pinagbubuti namin ang aming relasyon sa inyo. Manatili po tayo nakapikit at nakayupo. Pagbulan-bulayan natin ang ating mga narinig ngayong umaga.